Sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panong yun, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya ulit si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungo Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay ng iniwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din naman ang isang Levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad din. Ngunit may isang Samaritano na naglalakbay at naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang kanyang sugat at tinalian, saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niya, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang na mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya. Yun ang tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Humayo ka't gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kumain na kayo? Parang hindi kayo sigurado sa... Gawing kaliwa, kumain na kayo? Mamaya, kumain na kayo. Pare-pareho tayo. Mga kapatid, ang paksaho ng ating tatalakay ngayon, pangatlong araw, ay ano? Noong unang gabi, review. Unang gabi, ang tinalakay natin, ang unang salita ay take or kinuha or pinili. Kahapon ay blessed, biniyayaan, mapalad. Ngayon, madrama ang ating munting talakayan o pagbabahaginan. Pagkatapos kinuha, pagkatapos biniyayaan o pinasalamatan, ngayon ay break. Sino ang medyo broken-hearted dito?
O, ayan na. Siguro mas titili kayo kung tatanungin ko, kamusta ang love life nyo? Sino yun? Meron kang gustong ayusin? Ayos na. Sige, buti naman, hindi na kita aayusin pa. Huwag ka na magpalista sa counseling, ha? Mga kapatid, kanina sinabi ko sa panimula, walang tao dito sa balat ng lupa ang wala na may dinadalang problema. Lahat tayo, bata, matanda, lalo na siguro pag natanda, paglagas na yung buhok mo, no? Ayan, isa. Bugod tangi ka lang, kuya. Bugod tangi. Pero hindi pa naman gan. Ilang taong ka na? 58. O, meron ka pa 2 taon. Malalagas ang 2 kapiraso, pero member ka na ng Club 20. Okay? Alam niyo yung Club 20? Tanong niyo sa kanya. Club 20. Mga kapatid, lahat tayo ay may taglay na problema. Wala dito o isa dito ang magsasabi, wala akong dalang o taglay na suliranin. At lahat siguro tayo, dahil nandito tayo sa lupang banyaga, ang isip natin ay naroroon sa atin, sa mahal natin sa Pilipinas. Tama, mali? Okay. Mga kapatid, sa ilang sandali bago nagsimula na ako, gusto kong tawagin ng isang kaibigan na naging kaibigan ko kanina. Nagsimula ako ng counseling at naantig ako sa kwento ng kanyang buhay at binahagi sa kanya. At dahil dito, gusto ko siyang anyayahan at magbahagi ng kanyang kwento na tinitiyak ko na mayroon tayong mapupulot na aral. Tinitiyak ko na makaka-connect kayo sa kanyang istorya. Pakinggan po natin siya, si Sister Rowena. Palakpakan natin siya. Gusto niyo tanungin ko yung love life niya? Wag na. Ikaw na lang magsabi kung kamusta. Thank you, Rowena. Good evening po sa inyong lahat. Ako po si Rowena, nagtatrabaho po ako sa Sheikh Khalifa Hospital. Binahagi ko po kasi kanina kay Father yung problema namin sa pamilya. Ngayon ko lang po kasi na-realize after so many years na napakalaki na po pala nung nawawala sa akin. 23 years old pa lang po ako nung nag-abroad ako. Pangatlo ho ako sa amin, sa magkakapatid, at panganay ho ako sa babae. Yun hong pagitan namin ng panganay, namatay ho, 29 years old ho siya noon. So kami hong 3 magkakapatid na nauna, puno ho kami ng pangarap dahil salat naman ho kami sa buhay. Wala hong kakayahan ng mga magulang namin para pag-aralin kami. So, nag-working student po ako at yung mga kapatid ko. Isa lang po ang naging dahilan kung bakit po ako nag-abroad. Ako ho kasi ang unang nag-abroad. Dahil ho yung mga sumunod na kapatid ko, gusto ko hong makatapos. Actually, yung 2 ho na bunso namin, na kambal, nadala ko na ho dito. Sila ho yung naging alkansya ko. Alkansyang buhay. Kaya ho, nagmamalaki ho ako na sila ho yung naging saksi sa pag-a-abroad ko. So, yung brokenness po is pumapasok sa financial aspect dahil ho sa kakulangan sa pera, kaya kailangan ho natin na mag-abroad. Marami ho sa atin na hindi nakakaipon dahil may mga sinusuportahan. Ngayon ho na medyo nakakaluwag na ho dahil tapos na yung mga kapatid ko, pinagtutuunan ko naman ho ng pansin yung pagtanda ng mga magulang namin.
Ngayon ko lang din ho na-realize na dahil magkakalayo ho kaming pamilya, magkakalayo na ho yung loob namin. Yung mga kapatid ko ho, hindi ko na ho pala kilala. Dalawang kapatid ko na lang ho kasi ang nasa Pilipinas, parehong lalaki. Kami hong 4 na babae nasa labas ng bansa. Hindi ko na ho kilala yung mga kapatid ko kung hindi yung mga kasama ko na lang dito. Nakakalungkot hong isipin na kailangan nating ipagpalit sa mga pangarap natin yung relasyon natin sa pamilya. Minsan ho, masyado tayong nabubulag nung kung ano yung gusto natin. Hindi ho natin nare-realize yung panahon. Doon ho pumapasok yung brokenness ng time. Napakalaking bagay ho pala nun dahil sa 25 years ko nawala sa piling ng parents namin, doon ko lang ho na-realize na more than half of my life, wala ho ako sa tabi nila. Ang tatay ko ho, 2 beses nang na-stroke, pero hindi ho ako makapag-alaga sa kanya dahil nandito ho ako. Ako ho yung panganay na babae, pero hindi ko ho magawang mag-alaga sa kanya. Kaya ho dun sa mga bata pa, mag-ipon ho kayo. Pagka meron na kayong sapat na ipon, umuwi na ho kayo sa atin kasi mas mahalaga ho yung kabuuan natin kesa ho yung brokenness. Yun na po, Father. Rowena, isang bagay na lang maaaring tanong ko sa iyo ay sa iyong pamamalagi dito at hanggang siguro sa kanina, ano yung nadiskubre mo bukod sa iyong brokenness na ibinahagi? Meron ka bang nadiskubre na sa iyong pamamalagi dito sa tulong ng Misyong Pilipino, ano yung at meron ka bang nadiskubre sa 3 araw na pagpasyal at pakikinig mo dito? Meron po. Yung ngayon pong pakikipag-usap ko sa inyo, na-realize ko po na sa sobrang tagal ko na po sa abroad at sa pagbabahagi ko ng sarili ko sa pamilya ko at sa iba pa ko pang mahal sa buhay, nawalan ho pala ako ng panahon at pagmamahal sa sarili ko. Nakalimutan ko ho na dapat unahin ko ho pala muna ang sarili ko para makapagbahagi ako sa mga mahal ko. Maraming salamat, Rowena. Kung babalikan po natin yung brokenness na sinabi at binahagi ni Rowena, 3 bagay ang nangibabaw. The brokenness of relationships, nasira o nahiwalay, nagkawatak-watak. The brokenness of opportunities, sapagkat walang at kulang ang oportunidad na ibinibigay o natatamasa natin sa ating Pilipinas na mahal, tayo ay nagkahangad ng oportunidad sa ibang lugar. At pangatlo is the continuous brokenness in oneself. Dala ng pagkawalay, malayo sa pamilya, at yung ating pagnanasa na magbigay, nakakalimutan din, at least ni Rowena, o kung mayroon man, nakaka-connect sa storya niya, nakakalimutan din pagpahalagahan ang sarili. My dear friends, hindi po ito na iba dun sa ating mga pagbasa. Sa unang pagbasa, nakita at nadinig natin na si Jonas
also was trying to flee from God. Gusto niyang umiwas sa Diyos. At dala ng kanyang pag-iwas at pagtakas, nadamay pa at muntikan pang mamatay ang ibang tao na sinasakyan niya kasama sa barko. Sa kanyang pagtakas papalayo sa Diyos, naisugal niya ang lahat at sinusugal niya rin ang buhay na madaming tao. Sa pangalawa o sa ating ebanghelyo, ganun din naman. The loss of opportunity led to the brokenness dun sa eskriba. Yung eskriba ay napakayabang, porkit may salapi na, porkit may pera, porkit may kakayanan at kapangyarihan, gusto niyang usigin at subukan ang Panginoon. Ganon din naman sa kwento ng mabuting Samaritano. Isang pare sa Sordete, tinignan lang at mistulang walang nakita. Ganon din sa abogado o sa Levita. Tinignan ang nabugbog at wala rin patay mali siya. Ito ngayon, ang Samaritano, isang taong banyaga na walang muang at kapag siya ay lalapit batay sa batas ng mga Samaritano, kapag ang Samaritano ay lumapit sa isang Hudyo, ang Samaritano ay nasasakdal na itakwil ng batas ng kanyang lahi. If a Samaritan comes near to someone who is not a Samaritan, he is subject to expulsion. So, makikita po natin dito yung binubuwis na reputasyon at kakayanan at okupasyon ng isang Samaritano kahit ako ay masasakdal sa paglapit ko sa taong nangangailangan, walang kwenta sa akin dahil mahalaga sa akin ang kanyang sugat ay mapagaling. My dear friends, the story of Rowena, nung nakita at nakinig niya at nadiskubre niya na sa kabila ng madaming problema, ang pinakamahalaga rin pala ay makita niya yung kahalagahan ng pagmamahal sa sarili. Nung nakita niya yon, tuwan-tuwa ako kanina sapagkat sabi ko, Rowena, meron ba tayong pinag-usapang solusyon sa problema mo? Hindi naman kita binigyan ng 1,000,000. At kahit meron ako, hindi ko rin naman ibibigay sa iyo. Dahil wala rin naman ako ibibigay. Hindi natin nagawa ng solusyon yung kaugnayan o pagsabihin natin, ayusin yung problema ng pamilya mo, pagbabati ng iyong mga kapatid. Hindi ko rin naman sila kilala. Hindi rin namin napag-usapan yung solusyon tungkol sa kung paano aahon at paano magbubuklod sila. Wala kami napag-usapang solusyon, kundi bagkus ang nadiskubre niya ang isang napakahalagang bagay na sa kabila ng sugat, sa kabila ng kadiliman, sa kabila ng kabigatan ng problema, naririto pa ako. Naririto ang Diyos na hindi natutulog. Naririto ang Diyos na handa magmahal sa akin. If we would put this in the context of our liturgy, bago yon, nais kong ipakita ang isa pang kwento. Isang kwento tungkol sa isang bata na napakaliit ng pagtingin sa kanyang tatay. If the video is ready, can we play it, please? Tignan po natin. Tunghayan natin. How do you not like my father?
hindi lang tayo may problema. Pati sila nagkakaproblema rin dahil sa atin. I didn't like my father. Thank you. He was poor and unsuccessful. Despite working harder than all my friends' fathers. I didn't think he was very smart. Hey, it's not for you. I've never seen him as an inspiration. Hey, what? We are late for school. Oh, yeah, school. So, sorry, here's your pocket money. Here's a bit of extra. Time to pay your taxes. From you, it's from me. Why are we not rich? Who says we are not rich? Being rich is not about how much you have, but how much you give. Somehow, when you give, you'll be happier. I wasn't happy. I didn't want to be poor like my father when I grew up. I knew I wanted to be more successful than my father. Call me when you need more money. Are you coming back for reunion dinner this year? No, I'm not coming home this year. Yeah, new job here. Maybe after New Year, we'll see. Yeah, I'm really busy now. Okay, bye. Thank you for coming, Mr. Lim. I found this letter saying that I've been donating money to the community chest. There must be a mistake. I'll explain later. There's someone who would like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lim. Well, your father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about our problems and reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all missed him, and he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy. He was really depressed, and he didn't go to school. Basically, he's given up on life. But your father, he reads to this boy regularly. This boy has now grown up to be a really useful person. Your father could have retired comfortably, but he chose to continue working so he can help even more people. He was a selfless man. It's just that he didn't tell anyone about his sickness. Mr. Lim, I've been trying to reach you. This is for you, in recognition of your donations. Yes, my name.
But I didn't do it. It's your dad. He didn't want you to know. It's from you. It's from me. On my father's birthday, I will celebrate his life as he would have wanted it. I could almost hear him say, Being rich is not about how much you have, but about how much you can give. Kung babalikan ho natin yung munting pelikula na ating nakita, na ang pangalan o ang pamagat ay The Gift, kwento ng isang bata na dala ng kahirapan, hindi ito ipinamalas ng kanyang tatay. Bagkus ang tatay ay nagpumilit na magturo sa kanya. Hindi niya inispoiled, hindi nagkunwari ang tatay. The father was there just to provide the best way he could. At ang pinakamagandang iniwan niyang mensahe sa kanyang anak ay nung tinanong niya ang kanyang ama, bakit hindi tayo mayaman? At ang kanyang tugon na sana ay pampulutan nyo ng aral, being rich is not how much or what you have, but how much you give. How much you give. Kung paano ka magbigay. At kung pag-uusapan at kung ang usapin ay tungkol sa pagiging basag, sira at sugatan and broken, the question is, how much have we find time to look at our brokenness? Naglaan ba tayo ng panahon upang matignan kung ano-ano yung mga bagay na sira at kinakailangang ayusin sa aking buhay? Mga kapatid, hindi po tayo katulad ng computer na kapag ayaw na natin yung application o yung programa, pwedeng i-delete lamang. Hindi tayo computer. Ang mga problema, simulat sa pulang tayo ay bata, ang mga karanasan na mapapait na ating naranasan, ay dala-dala natin ito hanggang sa kasalukuyan. At ito ay nakaapekto at patuloy na umaapekto sa atin. Mga kapatid, kinakailangan na bigyan pansin natin ano yung mga bagay na kinakailangan patawarin. Yun ang una. Huwag mong pangkapitan. Huwag mong pangkapitan yung puot. Let go. Sa Eukaristiyang ito, sa pagpatuloy po natin ang pangalawang parte ng topic na brokenness, kapag patuloy kang nang kumapit sa kapuutan, iyan ay nagdadala
sa kasalanan. And that is what happens in the liturgy. Kapag ikaw ay patuloy na kumapit at hindi nakapagpatawad at hindi humihingi ng tawad, ang kasalanan ay muli at patuloy na lumalago. Sa parte ng misa kung saan tinatawag na pag-aalay, ito yung napakagandang paraan at daan na hinihingi sa Jesus, akin na yung kasalanan mo. Akin na lahat ng mabibigat sa dibdib mo. Akin na yung galit mo sa tatay mo. Akin na yung galit mo sa nanay mo. Akin na yung taong ilang beses nangutang at nangilawa at patuloy nangungutya sa iyo. Akin na yan. Huwag mong patuloy kapitan yan. Mababaliw ka sa kakakapit niyan. Yan ang isang maganda sa parte ng liturhiya ng pag-aalay. When the gifts are offered here, hindi lang nila aalay ang envelope. Hindi mahalaga yun. Ang mahalaga na ikaw na nakaupo dyan, ikaw na nakatayo sa likod, ay kasama rin, nakikita mo yung sarili mo na inaalay din. At sa pagtanggap ng alay sa altar, ito ay unti-unting binibiyayaan. The second and the third thing that is broken, that needs healing, my dear friends, is our broken relationships with God. Lahat tayo, tanong ko lang, very curious, kung kayo ba ay nasa Pilipinas, ganito ba rin kayo kasipag na dumalo sa misyong Pilipino kung sakali kayo ay nasa Pilipinas? Lokohin yung lolo niyong panot. Sa totoo lang, minsan hindi. We are here because perhaps wala rin tayong uuwian sa bahay malungkot. Pero kung kasama natin ating mga pamilya, meron tayong gagawin sa bahay. I think we will not be here. I'm sorry to be pessimistic. Dahil nakita ko rin. Pero hindi ko hinuhusgahan. Actually, hinahamon ko pa nga po. Nawa, pag uwi nyo sa Maynila, makita man lang ng pamilya nyo ang isang napakalaking pagbabago na kung saan, halika mahal, halika mga anak, magsisimba tayo sama-sama. At sa oras ng pagkain, sabay-sabay din tayo mananalangin at magpapasalamat. Unti-unti na natin tatanggalin at puputulin yung broken cycle of apathy, yung walang pakialam at nilalapitan lang ang Diyos kapag may kinakailangan. I can only speak of brokenness in my life on the basis of my own brokenness. Ang nanay ko po ay balo na. Wala na siyang, ang tatay ko ay yumao. Isang taon bago ako pumasok sa seminaryo. At isa sa tanong ko sa Diyos ay, ang daya mo naman. Ano ang karapatan mo? Bakit kukunin mo ang aking ama? Eto na nga ako nag-aalay sa'yo para magpare. Kukunin mo pa ang aking ama. Paano na ang aking ina? Pero doon ko rin po napagtanto, mga kapatid, na ang Diyos talaga hindi pwedeng tanungin at pagdudahan. Marunong at marunong magplano ang Diyos. Kung ako ay nasa seminaryo pa habang ang aking ama ay nasa banig ng karamdaman, hindi rin ako mapapalagay. Ang isip ko ay naroroon sa aking ama at wala sa seminaryo. Parang kayo rin, sino po dito ang may ama, ina o anak na nasa banig ng karamdaman sa Pilipinas? Taas ang kamay.
Alam nyo kung ano ang aking dinadala. 10, 15 taon nakaraan. Ang isip nyo, tuliro. Sa Bisaya pa, murag na buang na mo. Pero ang Diyos hindi mauunahan at magugulangan. Yung kwento kahapon o ng isang araw ng isang bata na musmos na sa murang edad ay nalulung sa bisyo sa kabila ng pag-aaruga, pagbabahagi at pagkalinga ng kanyang ina at ama at kapatid na mapagmahal, na baliwala sapagkat ang bata ay patuloy nalulung sa bisyo. Bagamat sumisimba, bagamat nagle-lektor, patuloy nalulung sa bisyo, sa alak, at sa barkadang walang dulot kung hindi kasamaan. Ngunit umabot sa punto, pagkatapos ang kolehiyo, lalong nalulung dahil meron ng perang at salaping kinikita para sa sarili. 15 taon bago siya nakapasya at nagtanong sa sarili. Gaya din siguro ng pagtatanong ni Rowena, gaya din sa ating pelikula na Tanaw, ano nga bang saysay ng aking buhay? Iuukol ko na lang ba ang aking oras, panahon at kaligayahan sa masasamang bagay? Iuukol ko na lang ba ang aking buhay, pawis, lakas sa pagtatrabaho sa labas? Ito na lang ba ang aking mundo? Hanggang nagising ang bata at nagpasya, hindi. Mayroong paghigit na mas mahalaga sa kaysa buhay ng layaw, buhay na makapagsarili. My dear friends, hindi nagawa ng batang ito na magbago at mapawi ang kanyang sugat-sugat na karanasan sa buhay kung hindi bagkus nang nakilala niya ang Diyos. Ang Diyos ang nagsabi sa kanya, ano man ang sugat mo, akin na. Ano man ang tampo mo sa iyong nanay at tatay, akin na yan. Ano man ang galit mo sa sarili mo, arbor ko na yan. Hindi naging madali ang magbago sa taong yun sapagkat patuloy ang problema na dinaranas. Ngunit sa kabila ng pagdanas niya ng problema, dahil napangkapitan niya ang kanyang sarili at nakilala niya ang Diyos ay patuloy nagpapatawad, kaya niyang humarap sa inyong lahat at magsabi, ang Diyos ay hindi nagpapabaya sapagkat anuman ang iyong naging nakaraan, mahal ka niya, walang humpay maging sino ka man. Huwag niyong kakalimutan iyan. Pakisabi mo sa iyong katabi, Panginoon, kapatid, mahal ka ng Diyos, maging sino ka man. Isa pa! Isa pa! Purihin po natin ang Panginoon. Sa katahimikan ng ating puso, saan man tayo naroon ngayon, sa pagdiriwang ito, sariwain, namnamin natin ang ating mga kanya-kanyang sugat sa buhay. Sino yung mga kinakailangan nating hinga ng tawad?
sino-sino naman yung mga kinakailangan nating patawarin din naman. Mayroon mga taong kinauutangan natin ng loob. Una na dyan, sa karamihan, ang mga nagpalaki sa atin, ang ating mga magulang, mga kapamilya natin, kamag-anakan. Sino-sino yung dapat natin pasalamatan? At panghuli, winiwika ng Panginoon sa atin, sa kabila ng iyong pagiging matigas ang ulo, matigas ang puso, patuloy kitang minamahal. Patuloy kitang binibiyayaan. Patuloy kitang tinatawag. Napakapalad mo. Ang paanyaya ko lang, alay mo sa akin ang mga sugat mo upang ganap ka rin na maging tagapaghilom ng mga sugatan sa paligid mo. Panginoon, alay namin sa iyo ito sa tulong ni Maria, ang mahal naming ina, sa gabay ng Espiritu Santo, Diyos na makapangyarihan, magpa sa walang hanggan.